Rakib from Asiasi tribe Tausug. Dati ako pumunta ako ng Jordan 2012. Nag-aral sa Islamic Escola, isang semester sa Jordan, and then nag-transfer ako sa Libya, yung pinag-aralan niya ni Khalaf, pero nauna siya sa akin. Pumunta ako. Hindi ko natapos yung pag-aaral ko, siya natapos niya. So pumunta ako ng Libya, I think 2013. Tapos nakauwi ako December ng 2020. December ng 2020. Tapos ng August 2021 dumating ako sa Qatar. Pero before that, may isa kong isang pangyayari na may dalawang importante nangyari doon. Parang importante sa akin actually. Pero isa lang ang choice ko. Isa lang ang choice ko. Kung hindi yun or isa. Kasi dalawa ang nagsabay doon. Ang masteral ko or ang employment. So kung kukunin ko kung mag-stay ako doon at ipagpatuloy ko yung masteral ko, mawawala sa akin ang employment sa Polo. At hindi ako makakapunta sa Qatar. Kasi ganun lang yun pupunta ako ng Qatar or i-continue ko yung masteral. Pero kung pupunta ako ng Qatar as magtrabaho, maiwan ko yung masteral ko. So yun lang, isa lang ang choice ko doon. So ang pinili ko is pumunta ako ng Qatar. Pumunta ako ng Qatar. So minsan may mga pangyayari na isa lang ang choice natin. Pero kailangan isipin natin kung ano ang nakakabuti. Kung ano ang nakakabuti. So yung naisip ko, I think yung employment nakakabuti sa akin that time. So yun lang. Ang pangarap ko sa buhay, ang gusto ko sa buhay is lahat ng nalaman ko or napag-aralan ko, lahat from Philippines to Libya, gusto ko maibigay sa inyo lahat. Allah. Gusto ko maibigay ang nalalaman ko, lahat. Minsan yung problema hindi. Actually, yun ang gusto ko. Kung ano nalalaman ko, gusto ko ituro sa inyo lahat. Gusto ko ituro sa inyo lahat. Kaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Hindi ko gusto, hindi ako nagsisik sa inyo na magpasalamat o bigyan ng ng reward. Hindi ko 'yon hindi ko kailangan. Ang kailangan ko is mag-concentrate kayo sa pag-aaral. Mag-concentrate kayo sa pag-aaral at continue, kasi yun ang yung goal ko is hindi sa sarili ko, yung goal ko is gusto kong maibigay sa inyo, kaya nang sabi ko ang knowledge na nalalaman ko, kahit mapunta man kayo sa iba't ibang lugar, may foundation na kayo. Kasi iba yung may knowledge ka, alam mo yung hatol ng isang bagay, pero hindi mo alam kung saan nagmula, or kung saan kukunin. Pero kung may foundation ka,
kahit ang isang bagay hindi mo narinig sa akin, kay Sad Mix o kanino man, pwede mong hanapin sa mga iba't ibang kutob, sa pamamagitan ng knowledge na tinuturo ko. Kasi yun din, isa sa mga goal ko rin, kung ano ang naturo ko sa inyo, tapos naituro nyo sa isang tao, may percentage ako dyan. So hindi ko kaya magbigay ng pera o kahit ano man, pero ang ilm, hanggat ilayaw milkiyama, yan ay may percentage ako sa inyo, sa inyo. Kasi ano, idha matab no Adam, in kata amaluhu illa min salas, kapag namatay ng isang tao, anak ng Bani Adam, yan ay makakat na lahat maliban sa tatlo. Isa na yon, yung ilm, yung ilm na naibigay ko sa inyo, kahit ako ay nasa loob ng libingan, may percentage ako dyan. So yun ang gusto ko sa inyo, na mag-focus kahit man saan kayo mapunta, kailangan ninyo mag-continue ng pag-aaral o maghanap kayo ng maghanap kayo ng guro o tao na makapagturo sa inyo ng ilm. Kasi yung ang tao at mas kailangan niya ang ilm sa buhay niya kaysa sa pagkain at sa pag-inom. Bakit? Kasi yung pag-inom, kailangan lang yan natin is kailangan lang ng sarili natin, yung jasad, yung katawan natin. Pero yung ilm, yan nakasalalay yung ruh natin, at saka dyan din nakasalalay yung daratingan natin na Yaumul Qiyamah, yung lugar na daratingan natin sa Day of Judgment. At saka yung ilm, wala siyang nadatingan kung hindi yan ay nagliliwanag. Kung dumating ang ilm sa atin puso, yan ay nagliliwanag, pero hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita. Pero hindi dumating ang ilm sa ibang bagay, lugar man o tao, kung hindi yan ay nagliwanag. Ang ilm, most important siya kaysa sa atin, kasi yan ay kailangan natin mula ngayon hanggat mamatay tayo. Kaya yung Sulaiman alayhi salatu wassalam, pinagpili siya. Alam niyo na yung Sulaiman, alayhi salatu wassalam, pinagpili siya ang pagsultan o ang kayamanan, ang ilm, ang kayamanan o ilm, ang pinili niya is al-ilm. So yun ang importance ng ilm. So kailangan natin mag-aral, i-continue. So pero hindi ito mangyayari, yung gusto ko sa inyo na malaman ninyo yung mga nalaman, kahit hindi na lahat, basta makuha ninyo yung foundation, na kahit wala man ako dito or mag-separate tayo, kaya ninyo na magbasa ng kutob sa ano yun, by yourself, ano yun? Sa sarili ninyo, hindi na kailangan nandun yung ustads, nandun yung magtuturo. Yun ang gusto ko, pero hindi mangyayari, kailangan magiging parang eroplano tayo o ibon. Paano? Kailangan ako ang isang pakpak, kayo ang isang pakpak. Pero kung hindi lilipad ang ibon o yung eroplano, kung isang pakpak lang, kung isang wings lang, kailangan nagtutulong-tulungan. So kailangan yung ustads magtuturo, mag-explain, pero yung estudyante kailangan din mag-aral. Pero kung ang ustads ay nagtuturo, yung estudyante is hindi nag-review, hindi nag-aaral, hindi yung mangyayari. Or yung estudyante nag-aaral, nag-review, nag-hipid, nag-memorize, pero ang ustad hindi nagtuturo, hindi mangyayari. So kailangan natin yung tulong-tulungan. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa, wala ta'awanu alal ano yan? Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. So kailangan natin, yun lang masasabi ko, kung humaba man, Edit ko na lang. Barakallahu fiik, Tumaba. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Hindi nakakita ng mga sunas eh. Wala. Pwede angat konti ito bro. Huwag na bro, may kalbo kasi dito. Hindi, ganun lang. Yun yung isa sa pangarap ko, magkabuhok. Ayan, yan ang ano. Start na, start. Assalamualaikum. Na-overwhelm ako sa sinabi nila, Ustad. So, na-absorb ka tat. Ang pangalan ko para si Almin. Galing sa tatay at nanay ko, Ali ang palayo, Amina. So Almin. Kaya mga Arabo, ayaw nilang tawagin Almin, dapat Al-Amin daw. Hindi nila matanggap yung Almin. Galing ako sa Zamboanga, same kami ng lugar nila, Jandik, Zamboanga City. Ganon din, 1/3 Tausug, 1/3 Samal, 1/3 Artista. Artista? Joke lang yung artista part. So, ako pa yung nag-work sa Hamad Ambulance. 1 year pa lang sa Qatar ulit, meaning galing na ako dito noong 2016 to 2020 sa Red Crescent. Umuwi ako, akala ko okay na ako sa Pinas, binagsak ulit para ma-meet si Ustads Mix. At si Ustads, nag-umbra no ng ora-ora. Kumbaga, ang problema ko kasi yung decision ko lagi, parang biglaan. Halimbawa, pagsama ko ngayon, no? Biglaan ulit. Alhamdulillah na morning yung duty ko, so binigay ulit ako ng chance na marinig yung sinabi nyo lahat, no? Ang gaganda ng sinabi nila lahat, yung para bang yung realization of Islam. Kumbaga, bilang Muslim, na pinanganak na Muslim, na-realize ko lang din Islam at 27 years old, no? So imagine nyo, ang haba ng kalokohan namin ni Rads. Dinamay ko pa, classmate ko, no? So, parang kinailangan mo pa, kasi successful ka lagi to si babagsak ka hanggang sa i-question mo na ano ba yung purpose ng life. Doon ba parang sa peak ng career ko, binagsak ako ni Allah kasi wala namang Islam dati, puro career lang eh. So kinailangan ako ibagsak ni Allah para basahin ko yung English Quran pa kasi di ako marunong mag-Arabic, no? Tagullah. Pasaway na bata, nung bata nag-escape ako madrasa ustads kaya mahina pati yung bag. So eskaparol nung bata, so yun, binasa yung English Quran, andun pala lahat ng sagot sa katanungan mo kung ba't kailangan mong mabuhay, kung purpose of life, no? So dahil doon, 7 months ako nagkulong ustads sa bahay. Pinabasa ko lang yung Quran na English, pinapanood ko yung video na meaning nun. So in reality, wala akong ustads na face to face dati. So for that 7 months, hanggang sa nabasa ko na kailangan pala magtrabaho, worried na pala nani at auntie ko, nakakulong ako lagi, palamunin. So nabasa ko kailangan mo magtrabaho. So bumalik ako sa pagka-EMT na, no? So to cut it short, kumbaga, ang purpose ko sa buhay ngayon is parang to hold on that rope, kasi nga yung rope of Allah, worshiping Him alone, kasi nga ang daming distractions eh. Pag bakasyon ko lang, sobrang distractions ulit. From to go back to the old practices na sobrang malayo sa Islam is, sabi nga ni Rads, mahirap, no? So kailangan mong i-hold yun. Kumbaga, sa isip ko lagi, what if mamatay ako mamaya? Nakasala na ba ako? So tama ba yung sala ko? Or nakapunta ba ako sa masjid? Nag-downgrade eh. Dati nung nagkulong ako, Ustads, pati tahajjud nagagawa ko. Pero ngayon hindi na, nahirapan na ako. Kumbaga, bumaba yung level ng konting practices na tinatry ko. Yun yung parang ngayon tinatry ko siya ibalik, no, sa buhay ko para maituro ko sa anak ko nga yung maituro ko sa anak ko ano yung dapat. Kaya nga nag-aral ako sa sinabi ni Ustads na doon nabasa kailangan pala mag-aral, no? Nabasa ko din yung na kailangan mag-aral. So inanap ko sa Zamboanga, di ko mahanap-hanap sa sobrang basic. Yun nga, binagsak ulit ako ni Allah. So binagsak ako sa Zamboanga para makapag-enroll sa PANA. Subhanallah. Pero absent na naman sa bakasyon, no? So excited ako sa January para seryosohin yung pag-aaral. Sa lahat ng sinabi ni Ustads na kailangan mag-aral ng estudyante, nag-guilty ako kanina, no? Kasi kulang ako sa assignment kay Sheikh Zaki, kay Bro Ibrahim, marami akong utang na assignment at so marami akong pending. So yun yung mga, ang goal ko sa buhay is i-align ulit to hold on to the rope of Allah. Yung worship sa kanya is patibayin sa pag-aaral. So yun lang. Sa